Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Controversial dito sa Miss Universe. Ano ang reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang controversial sa Miss Universe tayo ngayon. So, disclaimer lang sa magiging reaction ko ha. So, ayun. So, medyo naloka ako kasi ilang araw na natin pinag-uusapan sa social media ang controversial na isiniwalat ni Denise White tungkol nga sa mga nakakalokang pangyayari noong 2023. So, babalikan natin yung Miss Universe 2023. So, maraming mga Pinoy talaga, majority sa mga Pilipino na nagsasabi na dapat daw nasa top 5 si Michelle D. Pero, tinanggap na lang natin yon dahil wala naman na tayong magagawa kung hindi siya nakarating sa top 5 at hanggang top 10 lang si Michelle D. Medyo masakit talaga yon. Kahit sa akin, sobrang naloka ako. Dahil kung papanoorin natin yung performance ni Michelle D during Miss Universe 2023, talagang masasabi kong malakas ang Michelle D at performance level talagang pasok siya sa top 5. So, inintindi na lang natin yung desisyon ng hurado kahit na alam natin na medyo parang feeling natin ay nadaya tayo ng bonggang-bongga, di ba? Tapos may inilabas pa silang balita na pasok sa top 5 si Philippines tapos binago nila bigla. So, sobrang questionable yon. Kasi bakit sila naglabas ng ganong survey, di ba? Anyway, so sa madaling salita, alam naman na natin sa mga sarili natin na talagang medyo parang nalaro ang Pilipinas noong 2023 sa Miss Universe. Pero mas pinili na lang natin na sige mag-move on, tuloy lang ang laban, ganon. Kung titignan din natin yung performance ni Thailand, kung ibabalikan din natin yung kanyang performance mula nung prelim hanggang coronation night, sa prelim pa lang talagang medyo mahina na ang galawan ni Miss Universe Thailand during preliminary competition. At ramdam ko na talagang parang ang swerte na lang neto kung makakapasok to sa semifinals. So, kinonsider ko siya makakapasok sa semifinals dahil syempre, Thailander ang may-ari, di ba? Pero kung titignan mo talaga yung performance, mas maraming nag-perform kesa sa kanya. Pero syempre, ando doon tayo sa part na aware na tayo dyan. Na parang matik yan. Makakapasok yan sa semifinals. Kasi nakita naman natin na kung paano suportahan ni Kun An, di ba? Anyway, so nandoon ako sa part na siguro dahil Antonio Porcel siya at Miss Supranational Queen siya. So, nakalusot. Pero kung performance ang pagbabasihan, talagang doon pa lang sa prelim, medyo laglag na talaga si Antonia. Pero sinuwerte si Antonia kasi nakapasok sa semifinals at nakabawi naman siya nung coronation night. Pero doon sa coronation, sa totoo lang, yes, nag-level up yung performance niya kumpara nung prelim. Pero marami pa rin talaga yung masasabi mong mas magaling kaysa sa kanya at deserve na makarating sa top 10. Sa totoo lang, doon pa lang parang feeling ko siguro pinakamalayo ng mararating ni Antonia top 10. Pero sinuwerte siya dahil nakatungtong siya ng top 5 over Philippines. So dito medyo parang naging questionable. So yan. Naiintindihan ko yung mga ganitong business na ganitong kasi matik yan aware na tayo dyan noon pa man alam na natin na talaga ipa-priority nila si Thailand over Philippines. Pero bakit magulat na gulat tayo lagi? So ako para sa akin yung sinasabi natin na sana patas ang labanan.
ay nako, huwag tayong umasa sa patas na labanan dahil nga ang iniisip ko na lang dito ngayon ay business ang labanan. Kung mas makikinabang sila sa tao, mas kukunin nila yan. At lalo na pinupush talaga nila manalo ang Thailand kahit naman anong tingin natin talagang ipupush naman nila yan. Pero kung ako ang tatanungin mo personally, deserve na rin naman ng Thailand talagang manalo sa Miss Universe. Pero sana magkaroon sila ng best na candidates na alam mo yun makakakuha ng corona. Akala ko nga si Antonia Porcil na to dahil noon pa man sinasabi ko na lumaban to si Antonia sa Miss Universe, kaya na itong manalo ng Miss Universe. Akala ko din yung last year makukuha na nila ang corona. So nandoon ako sa part na parang ready naman ako na anytime makukuha talaga nila ang corona kasi parang doon na talaga sila papunta. At ayun naman yung goal talaga nila na masungkit ng Thailand ang corona ng Miss Universe. Kasi naman, huli pa silang nanalo noong 1988 pa yata and then ano ng petsa ngayon, di ba? So kung iisipin mo, sa status din naman ng Thailand na lagi din naman nakakarating sa semifinals, yes, why not? So, dito naman sa mga allegation na to na laging dapat nasa top 5 si Thailand. So, okay lang sana kung malakas talaga yung pambato nila at wala nakikitang butas. So, yon. And then, bakit ngayon lang nagsasalita? Ayun talaga yung napa-question ako na parang sana para nabigyan ng katarungan ang sitwasyon na to, di sana nagsalita na sila during nung Miss Universe. Bakit naman balikan natin nung 2015? Yung host, di ba? Si Steve Harvey. Kung iisipin mo, pwede naman siyang manahimik at hintayin na lang matapos yung show. Pero hindi ko lang alam, pag natapos yung show, kung ibibigay ba nila kay Philippines yung corona. Di ba? Kung i-correct ba nila to. So, mas maganda yung ginawa ni Steve Harvey on the spot, kinorek niya na yung sitwasyon. Alam niyang may mga masasaktan, alam niyang masisira yung show, pero ando doon siya sa ano ba ang tama. At ayun yung maganda sa ginawa ni Steve Harvey on the spot. Sana, ganun din yung ginawa nila Denise White during Miss Universe. Kung feeling nila na parang, ay, nagkakaroon ng dayaan na dito, di sana nagsalita na sila on the spot. So, umeksena na sila kasi sa pananahimik nila, di parang kasagwat din sila doon sa dayaan na nagaganap kung iisipin mo, di ba? So, hindi ko kasi nakikita yung pananalita nila dyan. Ano ang point of view? Para saan pa? Hindi naman na makokorek yung sitwasyon noong 2023 kahit anong mangyari. Tapos na ang pageant. So, ilang taon na nakalipas. So, 2 taon, 2025 na ngayon. Ngayon kayo magsasalita. Para saan to? Di ba? So, yung mga Pilipino, tinanggap na lang natin sa puso natin yung sitwasyon na yun. Ang sabi ko nga, sana, etong taon na to, ito talaga yung taon na inaabangan ko. Kasi ayoko nga isipin na ganito yung nangyayari sa Miss Universe ngayon. Pero, sabi ko nga, kapag etong taon na to, nakapasok pa rin sa top 5 si Thailand and then malakas ang laban ni Philippines, wala na talaga. Talagang lokohan na to. Kapag nagpadala si Philippines ng matinding kandidata na alam mo yun, 100% na sinusuportahan talaga ng mga Pinoy and then walang makikitang butas, no, talagang palong-palo talaga yung kandidata, wala na, lokohan na to. Imposible nang hindi tayo makarating doon sa top 5, di ba? So, yon. So, etong taon na to talaga yung hinihintay ko para masabi ko sa sarili ko ay wala talaga. May hirapan talaga tayo tumungtong sa top 5 na kapag sila yung nandiyan. So, yon. So, babalik ako sa era ng Trump era na halos hindi nakakapasok ang Pilipinas ng isang dekada sa semifinals ng Miss Universe. And alam ko na ayaw niya sa Pilipinas. So, di ba? So, yun. And tuloy-tuloy lang yung laban natin hanggang sa dumating tayo sa punto na wala silang magawa na ilagay talaga sa top 5 si Philippines kasi malakas. So, yun. Anyway, so ang akin, sana maging fair lang talaga sa lahat. So, tignan natin ngayon taon na to. At sila Denise, wala na akong ano dyan. Kasi parang, ang feeling ko kasi, dapat noon kayo nagsalita. Kesa nagsalita kayo ng huli na.
ano pang silbi nung sinasabi natin dyan? Eh kung wala na rin namang magagawa, bakit ka makokorek ba? At maibibigay ba kay Michelle D ang posisyon? Ibabaguhin ba nila ulito? Uulitin ba uli yung Miss Universe noong 2023? Di ba hindi na rin naman? So, tapos na yun eh. Kumbaga, move on na tayo. Kung may mga ganitong sitwasyon, sana sa taon na to, maaga pa lang magsalita na at huwag kayong matakot. Ganon. Kasi kung magsasalita din naman kayo in the future, di ba? Kasi parang ang dating na lang sa akin neto, kayo yung nagmumukha ng bitter dahil nagsasalita kayo ngayon dyan. Eh kung tutuusin naman, eh parang naging kasagwat din kayo dahil hindi kayo nagsasalita noon. So yun, isa na ngang halimbawa dito si Steve Harvey kung paano niya kinorek yung pangyayari na mali noon, di ba? So, dapat ganon. So, nakakaloka, nakakawindang lang kasi. Alam niyo, sa totoo lang, sa punot dulo, etong sitwasyon na nangyayari ngayon sa Miss Universe, ang gusto kong sisihin dito, sila Paula Sugar at saka si Amy. Kasi sila yung pumili dito kay Kun An para bilhin yung Miss Universe na to. And then, sa pangyayaring to, dito sila nagkamali. Kasi sana inalam nila na maigi. Sana hindi nila binenta ng 100%. Sana binigyan lang nila ng porsyento na para makakatulong sa Miss Universe na to the point na parang magdo-dominant na talaga at kayang baguhin ang sitwasyon. Masyado kasi silang nagtiwala. Kaya ang ending ay ayan ang nangyari. And then ngayon, sisisihin natin na sisisihin si Kun An. Eh, si Kun An, siya na yung may-ari ng Miss Universe. Eh, kung ano ang gusto niyang gawin dyan sa Miss Universe, wala tayong magagawa. Kasi siya na ang may power sa Miss Universe. And I think ang target niya ay palaguin ang negosyo niya and manalo ang Thailand sa Miss Universe. So, yun. Ayun yung target niya. And tayo naman, kaya pa ba nating manalo dito? Siguro kapag nanalo na sila. Kasi kung tutuusin, binibigyan din naman tayo ng priorities. Pero sandali lang muna. Kasi alam nilang malakas ang Pilipinas at kayang manalo at magpaulit-ulit ng Pilipinas. Ganong katindi ang Pilipinas. Pero kasi talagang na-hold gawa nga ng meron kasi silang pinupush, ganon. So, obviously naman, di ba? So, yun. Pero, ang akin ay tuloy ang laban, tuloy ang pageant, and tignan natin. So, ang akin lang sana kapag may mga ganito ng insidente, magsalita ng mas maaga at maging maayos sana ang Miss Universe. So, medyo sa ngayon, wala tayong dapat gawin kundi suportahan ang ilalaban natin. At tingnan natin kung sino ang ipapadala natin ngayong taon na to, dito, ngayong taon na to, magkakaalaman talaga kung ano talaga ang totoong sitwasyon na nangyayari. Pag nakarating ang Pilipinas, kahit hindi na naman nila ipanalo kailangan lang ng Pilipinas maitungtong niya ang sarili niya doon sa top 5. Maniniwala ako sa Miss Universe na walang anuman yang nangyayari. Pero kapag hindi pa rin nakatungtong si Philippines at nakapasok pa rin si Thailand, wala na talaga. Alam na natin yun, di ba? So, take it easy. Siguro mas maganda, suportahan natin yung Miss Universe Philippines and then I hope na sana ang organization natin ay makakuha ng kandidata na alam mo yun, na talagang kaya talagang ilaban ang sarili niya hanggang sa dulo ng kompetisyon. And then, bigyan din natin ng chance ang Miss Universe organization kung paano niya maipuprove sa atin lahat na yung mga iniisip nating mali ay hindi totoo. I hope na sana magawa niya to. And then, ayun, kasi kung hindi tayo magtitiwala sa kanya, talagang mananatiling controversial ang Miss Universe. So, dapat maintindihan din natin lahat na business, and nandoon sila sa kung paano nila tututukan at palalakihin ang mga business nila. So, dapat open din tayo dito. So, yun lang yung akin. So, masyado kasi madrama ang Miss Universe dahil sa mga controversial na ganito. Pero sabi nga ganon, kung walang drama, walang rating. Di ba? So, I hope na sana maging maayos at matahimik ang lahat. Di ba? So, yun.
So, tapos na yun eh. Huwag na tayo mag-focus doon. Focus tayo dito sa future at saka sa mangyayari ngayon in present. Di ba? So, yun. So, love, love, love. Spread love and be happy to each other. So, ngayon, support lang tayo sa bansa natin at kung ano man ang mangyari, ando doon na sana wag mawala yung suporta natin sa ating kandidata at alam mo yon yung kahit ano naman ang mangyari, alam natin sa mga sarili natin na tayo ay malakas dahil Pilipino tayo. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Nakakaloka, di ba? Ang hirap makisawsaw, pero alam mo yon kung iisipin mo at bibigyan mo talaga ng parang mapapabakit kayo, di ba? So, bakit kayo ngayon nagsasalita? Bakit hindi noon? Para nabigyan ng katarungan. And ngayon, kahit magsalita sila na magsalita dyan, wala nang katarungan yan. Nagmumukha lang silang mga ano dyan. Anyway, so kung ano man yung pinaplano nila, I hope na sana magtagumpay sila. And then, nandoon ako sa part na looking forward ako sa mangyayaring Miss Universe ngayong taon na to. Pero kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. See you tomorrow. Thank you guys.